Good morning once again. So I am here to discuss the QC2 of the core competency of pest management vegetables and C2 ng title ay Apply Biocontrol Measure. So when we say biological control, term bio, it means life. Bio means life. So buhay. So in pest management, biological control, definition niya, refers to the action of parasites, predators, or pathogens on a pest population which reduces its numbers below a level causing economic injury. If it masyado itong technical sa inyo, you can just search online ano yung mas easier na definition ng biocontrol. But it needs meron talagang parasites, predators, or pathogens sa biocontrol. So you research also ano ibig sabihin ng parasites, anong examples yan, predators, and pathogens. Biological control measure is the management population by the purposeful manipulation of beneficial organisms called natural enemies. So when we say natural enemies, I believe you already know what natural enemies are, yung mga examples niya. So in other countries, merong negosyo na nagpaparami ng mga natural enemies. Kasi may maraming farmers, since hektarya yung kanilang lupain, they need like maraming praying mantis, ganon. So may mga negosyong ganyan sa ibang bansa. Dito sa atin, wala masyadong, or wala talaga akong narinig na nag-raise ng mga natural enemies. So the definition of natural enemies are organisms that kill or interfere with the pest. So in UC2, you should memorize maybe at least 5 natural enemies at kung ano ang pest na kanilang ini-interfere or pinapatay. Biological control requires maintenance some level of food supply in order for the biocontrol agent to survive and flourish. Therefore, biological control alone is not a means by which to obtain pest eradication. So totally, si biocontrol, hindi talaga siya totally maka-eradicate, but maka-lesser lang siya ng mga pest. So agents of biological control, we have the parasites or the parasitoids. So you should know mga examples nito. The predators, kung ano yan. Pollinators, ano mga example niyan. Repellent or refuge plants. So yung agents ng biocontrol, meron tayong ilang P, 3. Number 1 na P, parasites or parasitoids. Number 2, predators. Number 3, pollinators. Yan yung mga agents ng biological control. Biological control agents are also called natural enemies. So yeah, they used to control pests, organisms such as insects and pathogens that cause diseases. Yeah, predators, parasitoids, and pathogens. Tatlong P. Natural enemies or the beneficial insects. Yeah. So, anong mga example ng parasites at parasitoids? In my handout, I write here parasitic wasp, tachinid flies. So, hanapin nyo sa internet kung ano yung mga other na examples ng parasites and parasitoids. Okay, next is predators. Predators
they are usually bigger than their prey. So, they capture and eat organisms such as mice and aphids. So, si predator, mas malaki siya sa pest at kinakain niya yung mga pest na maliliit. So, example ng mga predators, you should also know anong mga predators ang meron sa ating environment. So, meron akong pictures dito, mga itsura nila. So, ang familiar lang siguro sa inyo is the praying mantis and the lady beetle. Yung iba, hindi nyo siguro masyado pang nakikita sa environment, but these are the predators or sila yung mga kumakain ng mga pest. So, if tatanungin kayo kung ano yung mga example ng predators, you should know, maka-answer kayo, at dapat alam nyo kung ano yung pest na kinakain niya. Next, pathogens. Pathogens are mga fungi, bacteria, nematodes, and viruses na hindi nakikita ng naked eye. They causes diseases. Hindi nga natin to nakikita by naked eye. Nakikita na lang natin is yung result ng infection ng pathogen, which is the disease. So, meron tanong dito, tinatanong to sa assessment, at meron ding sagot. So, please be, memorize it or familiarize it. So, cite example of biocontrol measures which may be adopted for vegetable pests. So, the answer is enhancement of natural enemies population. Ibig sabihin, paramihin yung mga natural enemies sa environment. Supplemental use of other beneficial organisms. Planting repellent and crop traps. So, dapat by now, alam niyo na ibig sabihin at mga examples ng repellent crops and trap crops. And selective use of botanical pesticides. So, may mga botanical pesticides na kayo nagawa. So, dapat alam nyo kung ano na botanical pesticide yun at kung ano na pest ang kaya niyang puksain. So, may mga advantages tayo ng biocontrol. So, pakibasa na lang. And here in the Philippines, meron tayong mga biological control agents and product available. So, kayo na lang din ang magbasa niyan. Nabibili yan sa mga agricultural supply. Hindi ko lang alam sa Shopee kung available to. Next. Ayan. If nakikita niyo itong number 4, kapag itong fungus na Bavaria ay ini-inject sa or na-i-inhale ng bugs and larvae, so ganito yung nangyayari sa kanila. Namamatay, tapos nag-excrete ng foam. Ano ba, colored white? Tapos yung foam, no? Kina-excrete kasi yung lawas. Patay. Trichogramma. Si Trichogramma, wasp yan siya, wasp. So that act as an effective egg parasitoid to various insect pests. So anong ginagawa niya? Based dito sa picture, ito ang ginagawa niya. Ito si Trichogramma. Para siyang lamok sa picture. So, ang ginagawa ni Trichogramma is ini-inject niya yung kanyang itlog, kanyang eggs, doon sa larva na kanyang nakita. Si larva na walang kamalay-malay, hindi niya alam na na-inject ka na pala siya ng itlog ng mga Trichogramma. So, ang nangyayari, lumalaki yung mga eggs, nabubuhay yung eggs doon, mga baby Trichogramma sa katawan ng larva, kaya namamatay ang larva. Next, repellent and trap crops. So, you should know the examples of repellent and trap crops at kung ano ang kanilang functions.
from the word repellent, plants that repel insects. Tapos, kung trap crops naman, ano ang ibig sabihin ng trap crops? Eto. Use of trap crop is a method of implementing decoy plants to lure agricultural pests away from the main crop. Or what we call trap crop, no other term is a decoy plant. So example tayo. Kung ang main crop mo, ito, example niya. Kung ang when we say cash crop, ibig sabihin from the word cash, ito yung source of income mo. Kung ano yung ma-harvest mo dyan sa cash crop mo, yan yung main mo na income. Magtanim ka ng cash crop, tapos magtatanim ka ng trap crop. So, yung mga trap crop, ibig sabihin, okay lang na dyan dadapo ang mga pest. Huwag lang dito sa cash crop mo. Bahalag mamatay ang trap crop, basta mabuhi lang ni imong cash crop kasi yan yung source mo na income. So, dito, isabihin nito, example, magtatanim ka ang trap crop mo is sa celery. Ang main crop mo pala, rather, ang cash crop mo is si eggplant. Tapos, Colorado potato beetle yung ma-deterred niya na pest. This is not the cash crop, sorry. This is gonna be your trap crop. Magtatanim ka ng celery para dito dadapo si white cabbage butterfly. At hindi na siya dito dadapo because this is gonna be your cash crop. Yeah. Magiging cash crop mo na siya. So, itatanong din sa inyo, paano daw paramihin ang beneficial organisms? So, may sagot din dito. Ang sagot niya is, by releasing to the field additional organisms that have been mass-produced in laboratories. Ito uso to sa ibang bansa, kasi sa isad kanina, may mga laboratories talaga sa ibang bansa na nagre-rear or nagpaparami ng mga natural enemies. Pero since dito sa Philippine setting, wala naman, so ang ginagawa na lang natin is para magdami yung beneficial organisms is imomodify natin yung environment to make it more conducive to their survival or by conservation through the selective use of pesticide. Yan. Pag mag-apply tayo ng pesticides sa ating area, for sure, dili lang pest ang mamatay, pati beneficial organisms. So, itatanong sa inyo ng assessor, bigyan mo ako ng example ng insect pest at ang kanilang natural enemies. So, I have provided you this one. Pasensya na't hindi masyadong clear. So, pwede mo yung i-answer sa assessor. Ano yung mga beneficial or beneficial insects, tapos ano yung pest na kinakain nila. Yan. You don't need to memorize everything as long as mayroon lang kayong masagot sa assessor. Next, same lang din. Botanical pesticide, itatanong ng assessor, ano yung mga botanical pesticides na alam mo at anong pest ang mapapatay nila. So, ayan, ito din. Again, you don't need to memorize everything
as long as meron lang talaga kayong masagot kay assessor. So, that's a wrap for QC2. Apply biocontrol measures. Bio, it means life. Kailangan ng parasites, parasitoids, pollinators, and repellent crops, trap crops. So that's it for QC2 of pest management. Thank you.